So ayun mga kababayan, welcome back for another live streaming at nagbabalik muli ang inyong lingkod, of course, ang inyong kabengador, Birador Pico at Church Service. So ngayon mga kababayan, ngayong gabing ito, ay tatalakayin po natin, ayan, shoutout pala sa mga manonood natin na nasa baba, no? Ayan, shoutout po sa inyo and salamat po sa patuloy na pag-aantabay dito po sa Bengador sa ating episode. Ngayong gabing ito ay tatalakayin po natin itong si Mangga, si Papaya, guys. Ito pong si Amy, no? Amy Duterte, mga kababayan. Dahil nga umiiyak na naman. Umiiyak na naman. Alam nyo kung bakit siya umiiyak? Di umano dito sa mga insertion, dito sa flood control na tinanggalan ng budget ay umiiyak. Parang gusto ng flood control. Oo, bakit? Mawawalan ba ng kita? I mean, oo. Huling-huli na ang estilo nitong mga ito, no? Bakit po? Bakit po? Kasi ganito mga kababayan. Alam naman natin nasa top 2 'yan. Nasa top 2 po ng listahan 'yan ng sinatawag na DPWH leaks, okay? Naandiyan po yung kanyang top 1 nga si Chis Escudero, 'di ba? Si Quezon. So pangalawa siya sa mga talagang di umano ay possible na nakinabang dito sa mga insertion na nangyari pagdating sa BICAM, mga kababayan, na na ipinasa ng Kongreso sa Senado way back last budget, 'di ba? The very controversial budget of all time, ika nga. Sobrang korap. Dahil alam naman natin na nabago ang BICAM na yan during nung ipinasa kay Quezon, 'di ba? So ngayon, mga kababayan, eto, nagpa-interview ang lola nyo. Shoutout po sa mga bagong dating dyan, Ayan, mega love shoutout po. Hindi ko na kayo may isa-isa kasi maganda tuloy-tuloy itong talakayan natin. Kasi nga mga kababayan, itong si Amy ay hindi mo malaman, may tama rin sa utak ata ito. Parang si Sara Duterte. Dahil bakit po? Sala sa init, sala sa lamig. No, nagrereklamo sila. Hindi ko maintindihan to Nagrereklamo sila sa anomalya, sa flood control nung una. Then all of a sudden, ayaw nilang tanggalin ang flood control. Eto pakinggan nyo pakinggan natin mga kababayan. Itong mga hinayupak na to. 'Di ba? Mapag-aalaman natin talaga, huli sila sa sarili nilang bibig mapag-ahalataan na sila talaga ang may gusto, no, na may kickback. Kasi malaki kickback diyan sa flood control 'di ba? Ang mga ghost project alam naman natin nasa top 2 tong hinayupak na to. Pakinggan natin At meron ng 319 billion na insertion po sa lump sum appropriations, ayan, para sa unprogram funds, intelligence funds. Ano ba ang na-discover nyo ba yung tinawag na giniling budget ito? Bakit punong-puno pa ng pork? Paano nung nagbabaycam kami, ako kasi yung kinatawan nung minority. Siya kinatawan Ako nag-fiscalizer doon. At sinisita ko nga kung bakit. Unang-una, yung pinakamahalaga nating mga infrastructure projects sa public works at saka sa DOTR, talaga naman tinaganan todo-todo, tapyas galore. Ayan. Natin yun sa ibang bansa. Sabi raw niya, tapyas galore. Tapyas galor narinig nyo. Sabi nung kumag, tapyas galor daw. Nung una, kung matatandaan nyo, no, regarding sa mga infra at sa mga flood control, ay tinutuligsa nila. Okay? Bakit daw ang tataas na mga budget? Remember po, remember, sila ang nagpalit sa Senado. Nung ng BICAM, okay, itinaas yung BICAM sa Senado, ipinasa sa Kongreso, papuntang Senado, okay, bigla nag-iba pagdating sa GAA.
Oh. Kung matatandaan po natin ha. Oh. Ngayon, mga kababayan, ngayon, ang pinuputok ng butsin itong hinayupak na to, no, itong walang kakwenta-kwentang senadora na to, puro complain. Bakit ka nga ba complain ng complain? Isa lang ang dahilan yan. Okay? Nalalagyan ng kababuyan yung ano nyo kasi, no? Yung tawag dito, ano nyo, check nyo ng BICAM, 'di ba? Kasi nga nagkakaroon ng pagbabago 'Di ba? Kung matatandaan nyo, sabi ng mga kongresista noon, last budget, nagtaka sila. 'Di ba? Nagtaka sila bakit biglang nagbago, pinasa sa ganito, tapos binalik, 'di ba? So, ngayon, yun yung pinagtatakahan. At eto nga, batay nga dito sa sinasabi ni Aimee, hindi mo maintindihan kung saan patungo or ano yung pinupunto niya. 'Di ba? Hindi niya mawari kung ano ba talaga. Parang ang tendency kasi, gusto nila sila masunod. 'Di ba? Gusto nila sila masunod. Actually, okay nga yan 'Di ba? Sino ba ang tunay na maapektuhan niyang infra na yan? Oh. 'Di ba kung tutuusin ang ating Pangulo? 'Di ba? Oh, kasi dahil madedelay lahat ng infra, okay? Lahat ng infrastructure na plano ng ating Pangulo. Pero for the sake of the, investigation, running investigation na mga ghost project, dahil iniimbestigahan nga yung mga infra noon na maraming ghost project, ngayon, parang ang gusto mangyari ni Aimee, dapat tuloy-tuloy ang budget sa mga ghost project. 'Di ba? Parang ganun yung pinupunto nitong kumag na to. Ang linaw-linaw mga kababayan na kaya ang sabi naman mismo ni 'di ba ni Pangulo ay iimbestigahan yung mga ghost project. So syempre, para maimbestigahan mo at magtuloy-tuloy yung investigasyon diyan, 'di ba? So wag mo nang lagyan ng sobra-sobrang budget diyan dahil ang nakikinabang lang naman diyan yung mga tampalasan na kutong lupa na ganid sa proyekto, 'di ba? Ganid na ganid sila sa proyekto ng kanilang lugar, especially flood control. Kilala natin kung sino ang may mga gusto ng flood control, 'di ba? At isa na nga ito, si Aimee. Pakinggan natin ulit. Tuloy natin Todo, tapyas galore. Utang natin yon sa ibang bansa, meron tayong commitment fee, nakakahiya, higit sa lahat, yung sa DOTR, yan ang inaasahan. Tapanggit mo yung EDSA, na talaga namang kapalpakan, tapyas, tapal galore, walang ginawa. Aspalto na isang pahid lang, na-traffic pa tayo ng Pasko, nakakabuisit. Pero yung DOTR, yung inaasam-asam natin, kasama dyan, yung Metro Manila Subway Project. Kasama din yung ating North-South Commuter Train. Yan sana ang papawi ng traffic. Tinanggal halos wala pa sa kalahati na original. Samantalang binabayaran natin yan, yung mga commitment fee dyan. Tinanggal yan. Tapos yung sa public works, tinanggal rin. Ako kasi hindi ako naniniwala na dapat tanggalin lahat ng flood control project. Dahil narinig nyo na ebidensya. Narinig nyo na. Kung matatandaan natin, isa siya sa ngalngal na ngalngal, no? Kasama nila Marcoleta, ngalngal sila ng ngalngal regarding sa flood control, no? Kayo mga kababayan, kung kayo nasa katayuan ni Pangulong Bongbong Marcos, let's say, 'di ba? Same as it is ang gagawin nyo. Tatapyasan nyo yung budget para sa flood control dahil it's useless at uli. Pero itong si Aimee, gusto niya, parang ang gusto niya mangyari, itong mga infrastructure na questionable pa so far, ituloy. 'Di ba? Bakit kamo? Possible ba na merong hati ka diyan? May commission ka diyan? 'Di ba? Possible 'yun. Kasi bakit ngayon nagngangalngal kayo nung pinatapyasan?
Nung hindi pina-priority itong flood control na ito. Kasi nga, bakit po? Mga kababayan, malinaw na itong flood control project na ito ay katarantaduhan pong malala ito. 'Di ba? Ng mga tampalasan. Kaya nga ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo, 'di ba, para hindi masayang yung mga pera ng taong bayan, especially mga taxes natin na napupunta sa walang kakwenta-kwentang walang kabuluhan na infrastructure, especially sa DOH sa DOH. Alalahanin nyo, mamaya pupunta tayo diyan. Itong sa flood control ay talamak po ang mga hindi natapos na project ad substandard, mga kababayan. Pero ang gusto ni Amy, huwag tanggalan or tapyasan. Ang malinaw na malinaw, sinabi niya, huwag tapyasan ang flood control project. Bakit? Para nangangamoy, nangangamoy, mga kababayan. Comment down below nga, 'di ba? Kung kayo ay agree kayo sa sinasabi natin. Kasi obvious na obvious. Huli sa sariling bunganga itong walangyang ito na nagsusulong din ng kawalangyaan ng mga kasama niya. 'Di ba? Ang ating mahal na Pangulo ayaw na muna sa flood control. Tigilan yan dahil yan nga ang dahilan ng korupsyon. Diyan nagkakaroon ng mga kickback. Kung matatandaan nyo, mga kababayan, inanunsyo yan ng ating mahal na Pangulo, saan po? Sa mismong zona niya. Na diyan merong for the boys, diyan nagkakaroon ng mga kickback, diyan nagkakaroon ng mga etneb. 20%, 20%, 'di ba? 50%, 30%, 15%, 10%. For the boys, 5%, 'di ba? Diyan nagkakaroon ng mga katarantaduhan. Tapos itong si Amy, 'di ba? Ang gusto niya mangyari, mga kababayan, ay huwag tapyasan ngayon yung flood control. Malinaw na malinaw ito, mga kababayan, na talagang merong malawakang hocus-pocus na ginagawa itong mga ito. No? Especially itong partido nila Amy, dahil buang 'di ba? Buang na ito no? Kahit ako, kumakausap ko to si Amy ng harapan, tanga ka ba? Sabihin ko, tanga ka ba? Diyan nga nanggagaling yung mga kickback ng malalaking opisyal na nagtatago ngayon. 'Di ba? Diyan nga nagkaroon ng anomalya kung bakit marami nagkamatay, no? Sa Cebu at sa mga ibang lugar dahil diyan sa mga flood control project na yan. Na gusto solusyonan ng Pangulo natin ngayon at ng kaakibat ng DPWH para para maisaayos. Yun ang tama. Yung susunod na mga budget, saan po? No? Diyan po sa infrastructure. Ngayon, itong si Amy, gusto niya, mga kababayan, siya masusunod. Tanga. Sino ka? 'Di ba? Sino ka para sundin? 'Di ba? Ikaw taga-tuligsa ka lang 'Di ba? Taga-tuligsa ka lang, naririnig pa sa mismong bunganga mo na naririnig ng sambayan ng Pilipino, worldwide to nakakarinig, na gusto mo na wag na panatiliin ang flood control project. 'Di ba? Lumalabas dito, mga kababayan, kung gaano kaganit sa pera itong mga ito. Tuloy natin. Flood control project. Alam mo naman, halimbawa sa atin, sa Cordillera, sa Ilocos, puros bundok, talagang may landslide at talagang may flood control na kinakailangan. Ang nangyari, huli ka, Balbon. Sa lugar nila. Sino kaya, at ito ang tanong next question dyan, Amy. Sino kaya ang kasabwat mong kontraktor? Kayo ba nila Manong Chavit ang magkakasabwat dyan? Nagtatanong lang Nagtatanong lamang po, baka kayo ang magkakasabwat dyan. No, kaya gusto nyo magkaroon, malamang sa malamang, kaya nabibisit to si Amy, malamang. No? Akala nila, makakickback pa rin sila sa flood control project dyan sa Ilocos. Siguro sabi ni Pangulo,
tapyasan niya, wag bigyan ng flood control project ang mga nasa Ilocos, 'di ba? Dahil wala naman nangyayari diyan, 'di ba? Ako magpapagawa niyan. Siguro ganon yung plano ni Pangulo. Hindi natin alam kung anong totally plano ni Pangulo, 'di ba? Sa kanyang dating distrito, 'di ba? Sa Ilocos. Ngayon, mga kababayan, naghihimutok ang walang yao. Huli, di ba? Huli sa sariling bibig na kagaya raw sa lugar nila, sa Ilocos, sa mataas. Totoo naman, mataas, may mga landslide. Pero, eto ang tanong niyan. Bakit hindi nyo nagawa noong panahon ninyo? Ang tanong, nung merong budget ang flood control, bakit hindi mo nagawa sa Ilocos? Di ba? Matibay yan, matibay na katanungan niya mga kababayan kahit kayo, di ba? Curious kayo, saan napunta yung mga budget nyo? Lalo ka na, Amy, bakit hindi, until now, wala, meaning to say, wala pa rin, mga kababayan? Wala pa rin flood control sa Ilocos? Come on, di ba? Meron po na flood control dyan. Etong tanga lang na ito, isiningit niya yung usapin sa flood control kasi nga may posibilidad na wala silang kickback dito sa budget na ito. As simple as that. Kaya naghihimutok itong si Amy, Amy Bangag. Ito ang totoong bangag eh. Di ba? Dahil bakit po? Dahil kitang-kita kung paano siya magsalita. Okay? Kung paano niya sitahin ang budget ngayong 2026 budget, no? At naghihimutok sa mga infrastructure project at sa mga flood control project, kitang-kita natin, rinig na rinig natin, analisang-analisa natin mga kababayan ko, di ba? Na mga manonood ngayong gabing ito, na itong si Amy ay talagang, ubod ng swapang. Di ba? Di ba? Kasi palibasa wala silang project siguro ngayon. Hindi siguro sila nakakuha ng budget. Kasi diyan lang talaga nagkakaroon ng tawag dito. Diyan talaga nagkakaroon ng tawag dito ng mga kickback, 'di ba? Kasi nga nagkakaroon ng ghost project. Tuloy natin. Imbis na i-prosecute at hulihin, ikulong lahat ng mga nag-flood control scam, tinigil pati itong mga commitment natin sa abroad. Kalaki-laki ang kasama dito, yung Metro Manila Pumping Project. Ibig sabihin, yung Malabon, Nagutas, wala nang pag-asa yan, underwater na pati Caloocan. Naku, mahirap talaga yan kasi yung mga pump natin, di na nga umaandar. Di ba? Maliban Kung iintindihin nyo mabuti yung nirereklamo nitong hayop na to. Obvious na obvious. Obvious na gumagawa na lang ng topic niya. Sariling topic na lang niya to eh. Sariling kagagahan na lang niya to. Dahil bakit po? Unang-una sa lahat, yung nirereklamo nito, way back before pa, problema na yan. Problema na yan. Nino po, nung mga nanunungkulan doon, sa sinasabi niya sa Nabotas, sa Caloocan, sa kung ano-ano pang distrito diyan, yung mga nanunungkulang kongresista diyan, ang tanungin mo, bakit sa haba-haba na nagkaroon ng flood control budget yung mga yan, bakit until now, yan pa rin ang problema? That's the fucking question. Diba? Yan ang question natin. Tapos ngayon, sa budget ng 2026, ngayon ka magkwe-question ng ganyan? Diba? Bakit? Dahil ba nasagasaan na wala kayong kickback? Dahil ba walang pondo ang infra ngayon? Ang mga flood control project ngayon? As simple as that, sabi ko nga mga kababayan as simple as that, na kailangan, no, bago ka magsalita, 'di ba? Hindi ka nahuhuli sa sarili mong bunganga. Kasi nahuhuli ka sa sarili mong bunganga, lumalabas dito, mangga, na ikaw ay talagang ganid. Ganid ka. Sa kickback. Kasi po, kung matatandaan nyo, uulitin natin, ang kickback po, na malalaking kickback, ay nangyari po sa flood control na gustong panatiliin ni Amy Duterte. Di ba, tanga? Kaya, eto yung nakakatawa. Tapos sasabihin niya,
may commitment daw tayo sa ibang bansa. In the first place, no, mga kababayan, yan po ay problema, no, ng ating administrasyon. Okay? Hindi naman yan gagawin ng ating administrasyon kung hindi nakipag-usap yan regarding doon sa doon sa sinasabi niyang mga proyekto or commitment sa ibang bansa. Natural yun. Nakipag-usap ang ating mahal na Pangulo. Etong gagang ito, naggagawa lang ng sarili niyang kwento, sarili niyang transition sa mga issue niya regarding sa kanyang tawag dito, hindi pala kapatid, Duterte nga pala to. Ay sa kanyang 'di ba? Ex na kapatid, no? Oo. Ex-brother. Pakinggan natin tong kumag na to. Mahirap talaga yan kasi yung mga pump natin, di na nga umaandar. Maliban doon, kung ano-ano pa, yung Pasig, Marikina Spillway, isa pa yan. Panahon pa ni tatay ko, andyan ang pinag-uusapan, tinanggal na naman. Wala na rin pag-asa yung Cavite-Bataan Bridge, yung Negros Bridge. Naku, lahat yan tanggal. Paanong mawawalan ng pag-asa yung mga bridge na yan? Unang-una sa lahat, wala ka naman na ilatag na ebidensya. Eto, ganito yung mga klase ng propaganda, mga kababayan, na sinasabi natin na kailangan nating iwasan or kailangan nating i-analyze ng mabuti. Paano mo nasabi? Unang-una, meron ka ba na ilatag na hindi na matutuloy yan? Meron ka ba na ang teorya mo lang yan dahil bakit? Dahil ang gusto mo hindi mawala yung mga kickback nyo sa infrastructure. 'Di ba? Hindi namin alam kung yung mga kausap nyo diyan na mga contractor ay may kinalaman kayo. 'Di ba? Kasi in the first place, no, mga kababayan, sila lamang po ang nagrereklamo regarding diyan. To be honest, pabor sa atin na wala munang flood control project, no, or tapyasan muna ang budget sa flood control dahil at sa mga ibang infra na project po, okay, project ng mga ibang mambabatas or ng ibang kongresista at ng mga senador, 'di ba? Diyan nagkakaroon kasi pagkatapyas yan, wala nga naman silang kita, mga kababayan. Dahil dyan lang, malaking porsyento na kumikita sila. At yon ang gusto ni Aimee. Malinaw na malinaw po. So ngayon, para ma-brainwash yung mga makikinig, mga taong bayan na clueless sa mga ganitong usapin. So syempre, no, brainstorming ang ginagawa ni Aimee na ipaparating niya sa utak ng mga mangmang na DDS na ay oo nga, paano na yung infra. Pero pagka example na lang, for example, nilagyan pa rin ng budget ng ating mahal na Pangulo ang flood control. Anong sasabihin na naman nila? 'Di ba? Meron na naman sasabihin, 'di ba? Kahit na may investigasyon sa flood control, hindi pa rin tinanggal ni Marcos, ni BBM yung budget sa flood control kasi nga kumikickback sila. Ganun na naman sasabihin ng mga DDS, 'di ba? Ngayon naman dahil tinanggalan, tinapyasan itong budget ng mga infrastructure at ng flood control, ay ngaw-ngaw pa rin sila ng ngaw-ngaw, gumagawa pa rin sila ng issue na ibabato sa ating mahal na Pangulo. Ganun po kamangmang itong mga ito. Try to analyze the situation. Meron kang pinaiimbestigahang anomalya sa flood control, babudgetan mo pa. Diba? Yung utak kasi, yung utak. Eto kasi walang utak to Utak monggo, durug pa. Diba? Ganun po kalala ang utak nito. Sintu-sintu nga kaya nga tawag sa kanya sa Ilocos, mga kababayan, saltek. Kasi may saltek. Lahat na lang pinapakialaman daw nito. Lahat ng mga, kahit di naman siya yung nakaupo doon, hindi naman siya yung senador, hindi naman siya yung kongresista ron, hindi naman siya yung kapitan, mayor, nangingialam ang hayop. Di ba? Yan, sabi yan ng mga mga kaibigan kong taga Ilocos. Na mga businessman,
business owner na eto pakialamerang numero 1 to, may saltik ito. Kaya gusto nila sa Senado na lang ito kasi tahimik daw sa Ilocos pag wala ito. 'Di ba? Yan ang mismo. Kasi ayun, hindi naman kasi Marcos to Marcos ba to? 'Di ba? Napakabobong kung Marcos to, eto ang pinakang-bobo, 'di ba? Tinatapyasan. Ang tanong, saan naman napunta? Ito na. Sana maganda. Maganda sa itsura. Kaya sinasabi ko, giniling Kasi pork pa rin. Ayan. Unang-una, maganda sana yung mithiin na dagdagan yung classroom. Ayan. Bonggang-bonggang dinagdagan ng 85 billion. Ayan. Ang laki-laki, no? Pero sino magpapatayo? Balik na naman tayo sa DPWH. Alam natin, 22 classrooms lang sa isang buong taon. Nakakatawa kundi nakakaiyak. Ayan naman. Mga NGO. Ayan na. Alalahanin natin mga kababayan. Oo, babalik tayo. Alalahanin po natin na nung panahon, okay, na hindi pa naililipat sa DPWH at si Sara Duterte pa ang may hawak ng DepEd, mga kababayan, nalustay po ang pera. Kaya hindi po nagkaroon ng budget yung DepEd the following tawag dito, budget. So hindi masyado malaki. Ngayon nilakihan dahil bakit? Gustong habulin ng ating mahal na Pangulo dahil nga binisita ng ating mahal na Pangulo yung mga kakulangan ni Lustay. Okay, binalikan niya yung mga katarantaduan ni Lustay, ni Sara Lustay, kung paano pinabayaan ni Lustay ang DepEd. Okay? Kung matatanda natin, yang sa sa sinasabi ng tangang ito, ay ito po, walang hawak-hawak na data or datos. Okay? Wala po siyang hawak. Nagsasalita lang siya pero wala siyang hawak at kung sino ang may hawak nung time na yun, nung 22 classroom na yun. 'Di ba? Ganong katanga ito, 'di ba? Ganong katanga ito. Para lang may maibatikos, sabi ko nga sa inyo para lang may maibatikos itong mga ito, gagawa ng katangahan 'yan. 'Di ba? Obvious na katangahan lahat ng sinasabi nito. Dahil bakit po? Dahil ito ngang mismong mga binabanggit niya na sabi niya, sinong gagawa? 'Di ba? Sino daw gagawa? Parang ang gusto niya sabihin, siya na lang. Gusto mo ba 'yon, Aimee? Ikaw ang magpapagawa ng mga classroom? 'Di ba? Kasi po kaya dinagdagan ng ating mahal na Pangulo, inilagay sa DepEd dahil nga po sa kakulangan ng mga classroom. Sinabi na po ng ating mahal na Pangulo yan, mga kababayan. Okay? Pinuntahan po ng ating mahal na Pangulo ang mga pasilidad, at yung mga liblib na lugar na kailangan ng classroom na hindi pinapatayuan ng mga hinayupak na may mga may mga budget. 'Di ba? Kung tutusin, mga kababayan, pwedeng i-request na mayor. 'Di ba? Pwedeng i-request ng mga mayor, kongresista. Yung mga liblib na lugar, yung mga nasa bundok kagaya ng sinasabi ni PBBM. Kaya nga instead na igawa ng flood control, wala rin naman nangyayari, 'di ba? Sila lang din ang kumikita, para sana sa taong bayan magkaroon ng benepisyo ang taong bayan diyan sa flood control na 'yan. Kaso ang problema, kinukurakot ng mga hindot, 'di ba? Yan ang malinaw na malinaw. Pero ito si Aimee, mga kababayan, gusto niya may anomalya pa rin. 'Di ba? Gusto niya may anomalya pa rin. Huling-huli sa sarili niyang bibig. Alam niyo, mga kababayan, itong si Aimee, hindi niya nakikita yung logic Alam niyo kung bakit? Tuliro may saltik nga. Ito kasing logic diyan, magpapatayo ka ng flood control pero hindi matatapos at kukurakutin lang, tama? Pero kung ipapatayo ng gobyerno, okay, mismong si PBBM ang hahawak ng mga sa mga classroom na 'yan, 'di ba?
mas okay. 'Di ba? Bakit po? Bakit mas okay? Dahil nga po, hindi paghahati-hatian ng mga ulupong. Okay? Yaan ay monitored and transparent na, ano po, na ilalabas saan po? Sa DPWH. Isumbong mo saan? Sa Pangulo. 'Di ba? May website po na yan. So ngayon mga kababayan, diyan makikita sa transparency portal kung talagang merong nangyayari, 'di ba? Kagaya sa flood control na kailangan i-report, 'di ba? Maraming nare-report ngayon dahil diyan sa transparency portal na ginawa ni mahal na Pangulong PBBM, 'di ba? Itong si Amy tanga to eh. Oo, tingnan nyo. Sa katangahan niya mga kababayan, hindi niya alam, no, or hindi niya tawag dito, na-analyze ng mabuti na ang makikinabang niyan sa mga darating na panahon or darating na taon yung ating mga mag-aaral, yung ating mga anak. Ito kasi tanga to eh. Ito si Amy, tanga yan. 'Di ba? Obvious, narinig nyo eh. Ang tatanga ng mga question eh. 'Di ba? Tapos magsasalita ka, wala kang bit-bit na datos. 'Di ba? Wala ka man lang, basta nagsalita ka lang para lang meron ka masabi na against sa administrasyong Bongbong Marcos, 'di ba? Ganun lang kasimple mga kababayan. So comment down below mga kababayan, pa-like and share po ng ating live ngayong gabing ito, no? At maraming salamat sa ating mga nanood at marami pang magla-live mga kababayan. Antabayanan niyo po, no? Tayo ay magpapaalam na muna. Medyo bitin ako pero itutuloy natin 'to, no? Itong topic na ito regarding dito sa sinasabi ni Amy na sayang daw ang flood control project. Di ba? Comment down below kung huli ba sa sarili niyang bibig itong hayop na to. Once again, magkita-kita po tayo for another live streaming. Ito po ang inyong lingkod. Once again, Birador Pico at your service, inyong kabengador, araw-araw, gabi-gabi, umaga, hanggang umaga, mga kababayan. Maraming salamat and peace out. Happy New Year everyone Happy New Year po. Salamat mga kabengador.